Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Polo. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol din sa kwento ng lolo ko. Tawagin natin siyang Eliezer. Nung una, hindi talaga ako kumbinsido dahil malayo naman sa pamilya namin ang mga kababalaghan na yan. Kumbaga, wala akong narinig sa mga magulang ko patungkol sa katatakutan. Mulat kasi ako sa marangyang buhay. Laing inchik ako, pero ang ugali na nakuha ko ay sa kalye. Yung tipong parang hamak lang. Maraming kaibigan, malaya, at halos lahat ng gusto ko, nakukuha ko naman. Maliban na lamang sa mga bagay na bawal. Hanggang sa napabakasyon kami noon sa Iloilo, sa bahay mismo nila Lolo Eliezer. Unang beses ko makapunta doon, namangha ako sa mga nakita ko sa loob ng bahay. Lahat, mga antigo. Ancestral house ito na malapad talaga. Nakaangat sa lupa ang sahig nun. Ang itaas ay nasa mahigit 6 na talampakan, kaya nga sobrang lawak talaga nito. Tsaka maganda. Mga flat stones ang sahig tapos may mga ilang halaman doon na nabubuhay kahit walang sikat ng araw. May maliit na pool din. May mga isdang koi. Tapos mga lotus na nakalutang. Kaya preskong-presko sa ibaba. Sa pinakagitna, makikita ang hagdan na makintab pa sa ulo ng lolo kong wala ng buhok. Kung saan naman bubungad sa itaas ang isang malawak na sala. At dito na nga makikita ang mga antigong gamit. May mula pa sa ibang bansa. 6 silid sa itaas. Naroroon na lahat. Hapagkainan, banyo at terasan na nakabungad naman sa pagtaniman ng orchids. Hardin ito ng yumao kong lola, si Lola Mimi. Kasama ko doon ang mga magulang ko. Bugtong na anak lamang ako. Hindi na nasundan gawa ng may cancer noon sa matres si nanay at pinatanggalan kung anong bahagi doon. Sa pag-iikot-ikot ko sa lugar na yon, isa lang ang nakakatawag pansin sa akin. Yung mga kakaibang bakas sa pinakalikod ng bahay. Nasa pader ito. Para bang kalmot ng leon yon. Akala ko nga'y design lang pero na-curious talaga ako, Sir Seth. Kaya naman natanong ko sa Lolo Eliezer kung ano yon. Hindi naman niya ako sinagot ng diretsyo. Sabi niya sa akin, basta daw may naglikha noon at nasa kabataan pa siya nang mangyari ito. Alam nga daw ito ng tatay ko dahil naikwento niya umano sa tatay ko yon. Pero nang tanungin ko naman ang tatay Alapasio, tinawanan lamang ako. Katang isip lamang daw ni Lolo. Naisip ko tuloy na wala din palang kwenta na malaman ng tatay dahil nga hindi naman naniniwala si tatay sa kung anumang bagay na ikinuwento ni Lolo sa kanya. Pero ayun na nga, laki sakali ako at marami akong kaibigan na mga hamak na tao. May mga kwento din sila patungkol sa mga kababalaghan. Bagay nga lang na hindi ko pinaniwalaan kaagad gawa ng yun naman ang nakamulatan ko sa mga magulang ko. Pero sa pagkakataong yon, para bang nabagabag ako. Naglalaro sa akin ng totoo at hindi nun. Kung kaya naman kinulit ko ang lolo at doon, isang hapon, ikinuwento niya yon. Kinilabutan ako ng gusto nun, Sir Seth. Lalo pa noong nagkikwento siya. Dumating naman ang kanyang katiwala noon na halos sing tanda niya na. Ito pala yung kababata ng lolo na siyang dahilan para suportahan ang naturang kwento niya. Dahil sila mismong dalawa ang nakasaksi nito. Likha daw yun ng isang nilalang. Sobrang bagsik.
na umabot pa sa punto na itong mismong nilalang na ito nakapatay. Bali, itutuon natin ang paksa kay Lolo Eliezer nung kabataan niya. Ayon kay Lolo, panahon pa ito ni Ramon Magsaysay. Nasa 19 na taong gulang si Lolo ng mga panahon na ito. Ito namang katiwala niya na kababata din ay pangalanan nating Iboy. Anak ng dati pa nilang katiwala. Ito nang sumunod na magretiro na mga magulang niya. Gaya ng nabanggit, kaedaran lamang ito ni Lolo Eliezer. Isang araw noon ay nagpahukay ang mga magulang ni Eliezer sa gilid ng bahay na yon. Sa tiin niya nung una, para bang underground lang. Hanggang sa natapos ito, tama si Lolo Eliezer noon, underground nga. Katunayan, nakita ko na yung bakas ng underground na yon. Tinambakan lang ito ng lupa. Malapad at may nakausli pa nga ng mga bakal ito. Buong akala noon ni Lolo, para ito sa paghahanda sakaling muling magkaroon ng digmaan. Malalim ito. Nasa 10 talampakan at may isang silid ito sa may itaas, kung saan ito naman ang labasan. Kung titingnan, para bang bahay lamang yun pero may hagdan ito pa ibaba. Hindi talaga kapansin-pansin kung titignan sa labas. Maliban na lang kung papasukin ito. Wala lang naman yun kay Eliezer. Hindi niya tinanong sa mga magulang niya ito. Dahil nga may idea na siya noon. Hanggang sa isang umaga umano, nakita niya umano ang kanyang tatay na pangalanan nating Romeo na may kinakausap sa may gate nila. Para umanong mga magsasaka ang mga kausap nito. Rinig niya pa doon ang tila negosasyon na kinalalang ko pa naman ng malaking salapi. Tangulang ng tango ang tatay niyang si Romeo. Hanggang sa nagkasundo umano yon. Umalis na yung mga tao. Kasalukuyang naroroon sa malapit itong si Iboy. Nagtanong si Eliezer kung sa ano bang pinag-uusapan. Mukha daw kasi maselan yon. Ayon naman kay Iboy, may huhulihin umano na hayop. Bibilhin umano ng kanyang tatay Romeo. Ang paglalagyan umano ng hayop doon sa may underground. Palalagyan na lamang ng rehas sa may hagdan para hindi umano makatakas noon. Sa mga puntong yon, nagtataka si Eliezer sa kung anong hayop ba ito at bakit doon naman sa underground. Magpaganon pa man, dahil nga wala namang pake si Eliezer noon ay nagkibit balikat na lamang ito. Pero napansin niya umano sa katiwala na si Iboy na para bang nag-aalala. Makalipas ng ilang araw, may dumating na naman umano. Galing sa paggala si Eliezer noon sa lungsod ng Iloilo. Nakita niya pa ang isang malaking kahon na karga-karga naman ng kalesa na guyod ng kalabaw. Mga 4 na tao daw yon. At kung hindi nagkakamali si Eliezer, ito din yung mga tao na kausap ng tatay niya kamakailan. Pinapasok ng gate nila ang kalabaw na may guyod na kahon. Tapos iniwan ang kahon na yon sa gilid lamang ng mataas nilang bakod. Boy, yan na ba yun? Yan na siguro ano. Parang lagayan ng malaking hayop na mabangis yung kahon na yan ah. Bungad ni Eliezer noon kay Iboy. Habang buhat nito ang isang pulupot ng pisi o lubid noon. Ayon naman kay Iboy, baka yun na daw ito. Gawa ng pinabili siya ng lubid noon. Pagsapit ng hapon, binuksan na umano yung kahon. Sila Iboy at ang isa pang katiwala ang nagbukas nito na para bang natatakot. Dali-dali namang bumaba ng bahay itong si Eliezer. At doon, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Dahil pagkabaklas umano ng isang tabla, babae ang bumungad doon. Babae na balingkinita ng katawan. Sobrang dungis umano yon. Bakit tao?
Akala ko pa naman hayop. Ano ba to, boy? May dala ka pang PC dyan. Nakakaawa naman yan, oh. Naninigurado lang ako, Eliezer. Tumabi ka ng konti, sir. Baka sumunggab eh. Tugon naman ni Iboy noon. Nakayuko yung babae. May mahabang buhok ito. Madumi talaga siya na waribay. Madumi talaga siya ng mga panahon na ito. Na para bang gumulong-gulong yun sa putikan. Kitang-kita ni Eliezer na tila ba nagdadalawang isip sina Iboy noon na lumapit dito. Hanggang sa maya-maya, umiyak daw yon at nagsalita. Ang sabi, ang sasama daw nila noon. Wala naman umanong kasalanan sa kanilang babae. Gusto ba umano ng mga ito ang isang paghihimagsik? Gulong-gulo ang isip noon ni Eliezer. Hanggang sa dumating na ang tatay Romeo niya. Napagalitan pa sila Iboy dahil nga, bakit daw hindi ka agad kinuha? Hinayaan pa daw itong may makakitang iba. Pinaakyat ng bahay noon si Eliezer. Hindi na lamang siya umano nagsalita. Malaki kasi ang takot at respeto niya sa kanyang ama noon. Lalo pat noon pa man ay madisiplina na ito at malakas ang personalidad. Tinali daw nila Iboy ang kamay ng babae. Pinaliguan daw ito gamit ang hose na may malakas na sirit ng tubig noon. Nakakaawa daw yon. Pero walang magawa si Eliezer kung hindi ang manood na lamang. Maging ang nanay nga ni Eliezer noon na pangalanan nating Atenia, hindi kumikibo. Pero makikitang nababahala umano ito. Matapos noong malinis ang babae, dun pa naging malinaw sa mga mata ni Eliezer ang mukha nito. Medyo mahaba ang baba pero maganda siya. Pero kapansin-pansin dito ang mga ngipin na tila ba. Lahat ng yon, sira-sira. Binihisan naman yun ng maid nila na sa mga puntong yon, itong maid nila ay umiiyak umano sa takot. Hinatak ito patungo sa may isang bahay na meron namang nakatagong underground. Balot talaga umano ng pagkaawa at pagtataka si Eliezer noon hinggil sa babae. Kinagabihan, kinandaduhan umano yon. Namumuo na ang galit ng binata. Gusto niya namang tanungin ng tatay niya patungkol dito pero nag-aalangan siya. Ramdam niya kasing isang lihim ito. Kita naman daw yun sa kung paano naganap. Kung kaya noon ay minabuti niyang tumahimik na lamang. Habang itong si Iboy umano, makalipas ng ilang araw, hindi na namamansin kay Eliezer. Kinakausap niya pero hanggang tingin lamang at ngiti ito. Ito ding si Iboy noon ang naatasan na magbantay doon sa may underground. Tagapakain at tigalinis ng kung ano sa loob. Walang banyo ang underground, kung kaya't alam ni Eliezer na maging ang dumi ng babaeng yon, siyang tagaligpit. Itong bahay nga pala nila Iboy ay nasa likod ng banda. Bali may maliit na pinto sa likod na parte ng mataas na bakod. Mga ilang distansya, bubungad doon ang bahay nila Iboy. Pero may ibang daan naman pero lilibot pa doon sa isang talipapa. Marami pang araw ang lumipas. May iba't ibang tao umano ang bumibisita sa bahay nila. Ang nakapagtataka dyan, hindi umaakyat ang mga yon. Doon ito dumediretso sa may maliit na bahay kung saan naroroon ang lihim na underground. Naiisip nga noon ni Eliezer na baka binibenta ang babaeng yon. Pinagkakakitaan. Kumbaga, hinahala ito at negosyo yun ng kanyang ama. Pero wala naman siyang naririnig na pagsigaw nun. Tahimik lang. Kadalasan, may napapabisita sa tuwing malalim ng gabi. Yung mga tao na animay may mga kilalang personalidad. May nakakotse, tapos may isa pa doon na may kasamang wari pa ni Eliezer, gwardiya. Matandang babae daw yon.
at talagang sobrang sosyal umano. Mabuti pa umano ang ibang tao nakakapasok doon pero sa sariling sinasakupan, hindi pinapayagan. Maliban na lamang kay Iboy noon. Pero wala namang ikinikwento ito. Naisip noon ni Eliezer na bisitahin ng palihim itong si Iboy. Nagpaalam siya noon sa mga magulang na pupunta niya ang kanyang dating kaklase noon sa high school. Dahilan niya, kaarawan daw noon at iniimbitahan siya. Pero iba pala ang pakay ni Eliezer noon. Ramdam naman niya umano, Sir Seth, na sa mga puntong yun ay pinapaiwas sa kanya si Iboy. Utos ito ng kanyang tatay Romeo. Nagkataon pang sobrang sama ng panahon noon. Nagdadalawang isip ang nanay niya dahil nga baka maano pa sa Eliezer sa may labas. Bagyo daw yon pero kiniit naman ni Eliezer na kaya niya umano ang sarili niya. Malamang dahil nga yun sa nasa hustong edad na umano siya. Dala na sa taktika niya na lumayo muna. Baka kasi pinasundan siya noon ng isa pang katiwala. Ito pa namang tatay niya ay sobrang strikto. Uso noon sa lugar itong sasakyang karwahe. Sumakay si Eliezer hanggang sa makalayo na siya noon. At doon pa lang siya nagpaliblib at lumusot mismo sa likurang banda ng talipapa. Malakas na ang ulan. Siya lang siguro ang gumagala noon sa ganong estado ng panahon. Hanggang sa makadako na siya sa bahay ni Iboy. Saktong-sakto dahil bumungad kaagad ito sa may bakuran. Kinukumpani ang nasirang kulungan ng baboy. Malayo pa lang, nakasenyas na si Eliezer. Para bang sinasabi nito ni Eliezer na huwag maingay si Iboy. Hindi naman umano kumibo ang binatang yon. Sinalubong siya sa bakuran ng payong at dali-daling pumasok sa bahay. Naroroon pang isang kapatid ni Iboy noon na babae. Kasama din ang mga magulang nito na may edad na talaga. Matanda na kasi bago nagkaroon ng pamilya ang tatay ni Iboy. Late bloomer kung kaya kahit nasa ganong edad pa si Iboy, sakitin na yung mga magulang niya. Bumati si Eliezer noon. Sinabi niya na kung anumang nakita ng mga ito ay sana'y huwag malaman ng kanyang mga magulang. Tumango naman yung mga magulang ni Iboy. Malapit na noong maggabi. Inaantay ni Eliezer na magkaroon siya ng pagkakataon dahil nga nakikipag-usap pa sa kanya ang mga magulang ni Iboy. Nung dumilim na, kusang lumabas ng bahay si Iboy. At habang nangyayari naman yon, ay nakatitig daw ito kay Eliezer. Walang ano-anong sumunod noon ang binata. Yun na nga't nagkausap silang dalawa. Totoo at pinagbawalan nga daw talaga si Iboy ng tatay ni Eliezer noon, maging sa sariling mga magulang. Dapat ay wala o manong makakaalam sa kung anong itinatago sa loob ng malaking bahay. Atin lang naman to. Walang ibang makakalam, Iboy. Ako lang. Gusto ko lang talaga mapanatag. Sadyang nakakabaliw na kasi isipin yung kung anong inililihim ng tatay. Ano ba talaga yon? Ginagawa bang bayaran yung babae? Umiling si Iboy sa tanong ni Eliezer. At ang sabi nito, hindi daw ganon. Mali umano ang iniisip ni Eliezer. Pinagkakakitaan umano yung babae. Hindi para gawing prostitute o gawing bayaran nun, kundi pa panoorin lamang umano ng mga bumibisita na taga-ibang bayan pagaling, na karamihan, matataas at kilala ang personalidad. Aswang ang babae, Eliezer. Aswang yon. Nakita ko siya kung paano maging halimaw. Natatakot nga ako nung una eh. Baka patay na ko ron eh. Kaya sa tuwing pinapakain ko, inihahagis ko na lang yung karne pero mabait siya. Nalaman ko ito kalaunan. Lalo na nung sabihin ko sa kanya kung ano yung pangalan ko. Tapos sinabi ko din na wala akong kinalaman sa pagdakip sa kanya. Na isa lang akong katiwala. Kaya ayun, naging kaibigan ko. Malaya akong nakakababa doon.
Pero may babala po siya. Kapag hindi daw siya napakawalan, baka may mangyaring hindi maganda. Napanganga na lamang umano si Eliezer sa pagbubunyag na yon. Naniniwala siya sa aswang. Ito din ay dahil sa laganap talaga ang mga nilalang na ito sa lugar ng Panay. Lalo na sa kapanahunan ng digmaan. Ilan pa nga sa mga aswang ay naging katuwang daw sa pakikipaglaban noon. Halos mapamura noon ang binata. Nasuntok pa nga niya umano ang haligi ng bakuran. Tapos sinabi niyang gusto niya makita ito at pakawalan. Ayon naman kay Iboy, magiging tagilid umano ang sitwasyon. Bukod sa mahirap yung iniisip ni Eliezer, malaki ang posibilidad na madamay din siya noon. Ibang klase pa naman itong tatay ni Eliezer. Talagang papatay daw ito ng tao sa oras na magalit. Alam ni Eliezer noon na sobrang lupit talaga ng kanyang ama. Ang mga kapatid niya nga umanong babae, pagkatungtong sa hustong edad pinalayas na para mamuhay ng sarili. Pero may sariling mga asset yon, kaya makapagsisimula ng hindi mahihirapan. Si Eliezer lang talagang naiwan gawa ng ito ang napiling eredero. Ugali daw talaga ito ng angkan namin. Noon pa man. Nag-isip na maigi si Eliezer. Pasan niya o manunoon ang bigat ng problema na waribay. Siya na ang nasa sentro. Hanggang sa sinabi niya kay Iboy na siya na lang ang gagawa ng paraan nun. Pero nakiusap si Iboy na kung ano man daw ang balak gawin ni Eliezer, huwag siyang idadamay. Hindi sa natatakot siyang mawalan ng trabaho, kundi baka may gawin umano sa kanila ang tatay ng binata. Nangako naman si Eliezer pero hindi talaga napapanatag si Iboy. Aalis na sana si Eliezer noon pero pinigilan ito ng katiwala. Ang sabi ni Iboy, anong paraan ba ang gagawin ni Eliezer? Para daw kahit papano'y mapaghandaan niya rin ito. Kapag umalis ka, dun ko napapakawalan. Huwag kang mag-alala, Iboy. May susi din akong hawak at kung sakaling malaman ng tatay ko, malaya akong tanggapin ang parusang igagawad niya sa akin. Hindi na nakapagsalita pa si Iboy. Maliban na lang sa makikita ang mukha na sobrang nag-aalala. Umuwi na si Eliezer. Wala namang naging problema nang makarating sa bahay. Nakabungad kaagad sa kanya ang maid nilang babae na napakiusapan niya bago umalis na huwag siyang pagsarahan ng gate nun. Kalmado lang ang paligid nun, kaya kampante si Eliezer na walang nakaalam sa pagtungo niya doon sa tahanan nila Iboy. Walang alam maging ang maid sa mga pinaplano niya. Kahit kaibigan niya ito, pero hindi siya nagtiwala. Papaakyat na sana ng bahay noon si Eliezer nang mapansin niyang nakabukas ang pintuan doon sa underground. Sinipat ni Eliezer kung may tao ba. Wala naman, maliban na lang sa maid na napaka-inosente na mukha umano. Bukas lang talaga ang pintuan. Dapat sarado ito dahil wala si Iboy. Isa pa, masama ang panahon. Kumambyo ng lakad ang binata. Binaybay niya noon ang anino ng mataas na pader. Binabantay niya ang maid at baka makita siya nito. Pumasok naman daw yun sa loob. Pinatay ang ilaw sa silong. Hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay na merong underground. Sinipat niya muna ang bintana sa silid ng kanyang mga magulang. Nakasara ito at patay ang ilaw. Ibig sabihin, tulog na ang kanyang nanay at tatay. Sa mga puntong yon ay alam na ni Eliezer na wala talagang nakamasid sa kanya. Maging yung maid, nalingat at tinakalang nakapanik na ng bahay si Eliezer noon. Malalim na rin naman kasi ang gabing yon. Yung pagpunta ni Eliezer sa bahay nila Iboy, hindi yun saglit. May mahabang pag-uusap doon na siyang hindi ko na idinetalye. Basta ayon kay Eliezer, pasado 10:00 na siya nung nakarating. Takang-takaman kung bakit bukas ang pintuan ng isang bahay
Pero naging masaya naman si Eliezer. Ito na daw yung pagkakataon. Naisip niyang gawin na lamang umano yung pinaplano niya. Pagkasilip niya sa pintuan, bukas ang ilaw sa ilalim. Bukas din ang rehas doon bago pa makababa ng hagdan. Medyo kinabahan ang binata. Baka kasi nakatakas ng nilalang. Aminado naman siyang naawa siya doon pero ang ikinababahala niya, hindi pa siya nito nakausap at baka may gawin yon. Baka isipin ng aswang na kalaban siya. Bale, ganito ang postura ng bahay na yun sa loob. Malawak na espasyo makikita pagkapasok. Nasa kanang bahagi naman ang butas na parisukat. Dito makikita ang rehas na ginawang pinto pababa. Marahan siyang sumilip sa may siwang, dun sa gilid ng rehas. Ganun na lamang ang pagsimangot ni Eliezer. May tao pala sa baba nun. Lalaki, nakataliko dito sa hagdan. Hindi naman yun ang tatay ni Eliezer. Parang Amerikano yon. Hindi niya pa nakikita ang babae nun. Hanggang sa kumabig si Eliezer. At dun siya nagulat. Naroroon sa kiliran ng kanyang tatay Romeo. Tahimik yun na nakatingin naman sa isang direksyon. Hirap na hirap si Eliezer sa kanyang posisyon. May harang ang hagdan na siyang dahilan kung bakit hindi niya makita ang kabuuan ng ibaba. Ang lakas na talaga noon ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hanggang sa walang ano-anong, nagsawalang bahala na lamang si Eliezer. Maingat siyang dumungaw. Dito, nakita niya ang babae. Nakahilukos ang katawan nito. Yung parang nilalamig sa isang gilid ng pader. Nakayuko lamang yon. Natatabunan ng buhok ang mukha niya. Nga pala, pangalanan natin ang babaeng itong Susan. Maya-maya ay nagsalita ang ama ni Eliezer. At ang sabi nito ay magpalit daw ng anyo si Susan dahil may manonood sa kanya. Mabigat umano ang pagkakasabi na yon. Nawari ba'y banas na itong si Tatay Romeo? Yung isa naman, pa-English pa yon. Tunog nagrereklamo. Tila ba naniningil ito sa makikita niya dahil sulit siyang nagbayad noon. Kumbaga, naghahanap na ito kung nasaan na yung sinasabing nagpapalitan niyo. Siguro, dahil sa hindi nakapagpalit ng anyo si Susan, sinipa daw ito ni Tatay Romeo. Napadaing talaga si Susan noon. Hanggang sa ayun na nga. Ilang saglit lang noon ay gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Eliezer. Pag-angat ng tingin ni Susan, sobrang pangit na umano na mukha niya. Yung bisig hanggang sa mga kamay, nagkaroon ng balahibo. Pino yon, na parabang tumubo na lamang bigla. Nagmistulan na itong lalaki tingnan. May sapusa ang mukha niya. Nanlilisik ang mga mata na purong itim. Yung mga ngipin, tumubo. Sirang-sira yun, di ba? Pero ngayon ay mas pumangit na umano. Habang nangyayari naman yon ay sobrang init umano doon na animoy isang pugon. Mainit nun. Yun bang labis na alisangan. Napakabigat pa umano ng presensya na parabang iniipit ang dibdib noon ni Eliezer. Doon pumalakpak ang banyaga. Tuwang-tuwa ito. Isipin niyo, aswang na umano yon at pwedeng makapanakit pero wala itong ginawa maliban na lamang sa pakikipagtitigan doon sa banyagang yon. Kitang-kita talaga ni Eliezer ang bagsik nito. Walang tali, walang gapos, walang kadena. Malaya yun sa kung anong gagawin. Dito pa lang,
alam mo nang hindi ito nananakit. Ilang sandali pa noon, bigla na lamang umamo ang mukha at umiyak. Nagmakaawa itong pakawalan siya. Dagdag pa ni Susan, siya na ang nakikiusap. Para din daw ito sa kapakanan ng pamilya namin at sa mga tao sa paligid nun. Hindi ito para sa kanya dahil kapag naubos umano ang pasensya ng kanyang angkan, mapipilitang manghamak ang mga yon at talagang papatay. Mapipilitan yung gisingin ang totoong ugali ng isang aswang na matagal na nilang pinipigilan. Alang-alang lamang sa pagkakaroon ng normal na buhay na timbang sa kung anong meron ng isang tao. Pero Sir Seth, sinigawan pa ito ng tatay ni Eliezer. Anya pa, tumahimik daw ito at baka patayin pa umano siya ng tatay Romeo. Yung banyaga umano, lumapit, tumawa ng tumawa. Patuloy sa pagpalakpak ito sa nakikita niya. Hanggang sa narinig niya na ang pagmungkahi ng ama. Tapos na umano ang palabas dahil may oras daw silang batayan. Umalis sa Eliezer, nagtago sa misitas. Yung misitas, mga tanim na bulaklak ito. Minamasdan niyang palabas yung tatay niya at ang banyagang yon. Sinundan niya ng tingin palabas ng gate. Hindi pa sinara ang pintuan sa bahay na merong underground. Nananabik si Eliezer gawa ng baka hindi na ito isarapan ng kanyang tatay nun. Pero bumalik ito. Sinara. Pinatay ang ilaw sa ibaba. Sinara yung main door. Hindi naman nabahala si Eliezer dahil hawak niya sa mga puntong yun ang isa pang susi. 3 set yung susi na yon. Isa kay Iboy, isa sa tatay niya at ang isa naman. Reserve ito. Pero alam niya kung saan nilagay. Kaya kinuha niya ito. Dala-dala niya umano yon sa mga puntong ito. Nung umalis at pumanik na ng bahay si Tatay Romeo, inantay niyang lumabas ang ilang saglit noon. Umaambon pa at malakas ang hangin pero wala lang yun kay Eliezer. Nang matiyak niyang tahimik ng lugar, saka pa lang siya kumilos. Sobrang ingat niya sa bawat pagakbang. Pinagbuksan niya na ang main door. Mahina niyang tinawag ang babae sa ibaba. Wika niya, may taong gustong tumulong. Anak ng may-ari. Naawa siya sa babae. Tumugon naman yung babae. Pagbukas niya ng ilaw sa ibaba, nakahiga yun sa may sahig. Binuksan na ni Eliezer ang rehas. Kinakawayan ng babae. Dali-dali naman itong pumanik noon. Sa pagkakataong yun ay sinabihan niyang umalis na ito at huwag nang babalik pa. Nagkatitigan pa sila ni Susan. Hanggang sa nagsalita ito at nagpasalamat. Tumango. Walang sabi-sabing tumakbo ng mabilis at kitang-kita ni Eliezer ang pagpanik nito sa pader na walang kahirap-hirap nun. Nang makatungtong pa ito sa pader, muli na namang itong tumingin sa binata. Nag-iwan ito ng ngiti nun. Bago pa maglaho,